Amerikano sa Pilipinas. Sa araling ating tatalakayin ngayong araw ay nakasentro naman sa mga naging motibo ng mga Hapones sa pananakop sa ating bansa. Kaya sa pagtatapos ng araling ito ay inaasahan na may papaliwanag mo ang motibo ng pananakop ng Hapon sa bansa. Makakagunita ka ng mga pangyayari sa panahon ng pananakop at makakalikha ng sanaysay ukol sa motibo ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Dahil sa dumaraming bilang ng mga Hapones at lumalaking sektor ng ekonomiya, naghangad silang magpalawak ng kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagsakop ng mga bansa. Isa sa mga bansang nasakop nila ang Pilipinas. Ang pagkontrol sa ekonomiya ng bansa ay isang malaking bahagi upang makamit nila ang malaking hangarin, ang imperialismo. Ano nga ba ang imperialismo? Ang imperialismo ay isang batas o paraan ng pamamahala. Dito, ang isang malaki o makapangyarihang bansa ay nananakop ng mas maliliit o mas mahinang bansa dahil sa kagustuhan nitong palawakin ang kanilang teritoryo. Bukod dito, gusto rin nilang kontrolin ang politika para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Iyan ang isa lamang sa mga hangarin ng bansang Hapon sa pagsakop ng mga bansa sa Asya, kabilang na ang Pilipinas noong World War II o ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ika-7 ng Disyembre 1941, nagsagawa o naglunsad ang bansang Hapon ng pataksil na pagsalakay sa Pearl Harbor o ang himpilang pandagat at panghimpapawid ng Amerika na nakabase sa Hawaii. Sa ganap na ika-8 ng umaga, araw ng linggo noong ika-7 ng Disyembre 1941, nagsagawa o naglunsad ng surpresa o pataksil na pag-atake ang hukbong Hapon laban sa hukbo ng mga Amerikano na nakabase sa Honolulu, Hawaii. Higit sa 300 sasakyang himpapawid ang pinalipad ng mga Hapones para bombahin ang base ng mga Amerikano. Hindi inaasahan at hindi rin napaghandaan ng hukbong Amerikano ang pag-atake nito, kaya libo-libo ang nasawi at nasugatan sa naturang pag-atake. Ang pangyayaring ito ay tinawag na Araw ng Kataksilan at ito na rin ang hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang hukbong sandatahan ng mga Hapon ay unti-unti nang nasasakop at napapasok ang Pilipinas hanggang sa idineklara na ni General Douglas MacArthur na bukas na syudad o open city na ang Maynila upang iligtas ito sa digmaan. Samantala, inatasan ni Pangulong Franklin Roosevelt si General Douglas MacArthur na tumungo muna sa Australia. Ngunit bago siya lumisan, ay ipinahayag niya na ako'y magbabalik o I shall return. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Tonight, I repeat those words. I shall return. Ano-ano nga ba ang mga mahalaga at makasaysayang pangyayari na naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig dito sa Pilipinas? Isa na nga rito ang labanan sa Bataan. Sa mga panahong iyon, si General Edward P. King ang natasang mamuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan. At noong ika-9 ng Abril 1942, ang hukbong Hapones ay sumalakay o nagtungo sa Bataan sa pangunguna ni General Masaharu Homma. Sa naturang labanan, buong tapang at giting na nakipaglaban ang mga USAPE. Ito ang United States Armed Forces in the Far Eastern o ang hukbong katihan ng Estados Unidos sa malayong silangan na binubuo o kinabibilangan ng mga sundalong Pilipino at mga sundalong mga Amerikano. Ngunit sa kabila ng katapangan at kagitingan, sumuko ang mga puwersang USAPE sa mga Hapon dahil sa matinding kalagayan ng mga kawal, katulad na lamang ng matinding pagkagutom, pagkauhaw, sakit at hirap. Ang pagsukong ito ang nagbigay hudyat sa pagbagsak ng Bataan. Ang
Ang makasaysayang pangyayaring ito ang dahilan kung bakit idineklarang holiday o walang pasok sa tuwing sasapit ang ika-9 ng Abril taon-taon bilang paggunita o pag-alala sa kagitingan at katapangan ng mga Pilipino na nakipaglaban para sa bayan. Ang isa pa sa hindi malilimutang pangyayari nung panahon ng Hapones ay ang Bataan Death March. Nang bumagsak ang Bataan, ang mga sumukong Pilipino at Amerikanong sundalo ay pinalakad ng mga Hapones ng walang inumin at pagkain mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Tinatayang nasa 60,000 hanggang 80,000 sundalo ang naglakad ng mahigit 100 kilometro mula Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Dahil sa mahaba at kilo-kilometrong lakaran, marami sa mga sundalo ang napagod, nauhaw at nagutom. Kaya maging ang mga tubig sa kanal na kanilang dinaraanan ay kanila nang iniinom, maibsan lamang ang pagkauhaw. Marami sa kanila ang nasawi at hindi na nakarating sa destinasyon. Samantala, ang mga ibang nagrereklamo ay pinapatay o binabaril na lamang ng mga Hapon. Ang mga sundalong mapalad na nakarating ng buhay sa San Fernando, Pampanga ay isinakay na sa tren hanggang sa Capas, Tarlac. At mula sa estasyon sa Capas, Tarlac kung saan sila binaba ay muli silang pinaglakad hanggang sa Camp O'Donnell. Ang pangyayaring ito ang kumitil sa buhay ng mahigit 10,000 Pilipino at Amerikanong sundalo. Kaya tinawag ang makasaysayang pangyayaring ito na Bataan Death March. Matapos ang pagsuko ng mga Yusafe sa Bataan, nilusob naman ng puwersang Hapones ang himpilan ng Yusafe sa isla ng Corregidor. Sa mga panahong ito ay naramdaman na ng hukbong Hapones na humihina na ang Yusafe o ang grupo ng mga sundalong Amerikano at Pilipino, kaya naglunsad sila ng kaliwat kanang mga pag-atake o pagsalakay. Alam nila na sa kunting panahon na lang ay mapapasakamay na nila ang Pilipinas. Kaya nang salakayin nila ang himpilan ng mga Yusafe sa Corregidor, nagresulta ito sa pagsuko ni General Jonathan Wainwright at ang iba pang miyembro o kasapi ng Yusafe noong Mayo 6, 1942. Ang pagbagsak ng isla ng Corregidor ang naging hudyat na ang Pilipinas ay tuluyan na ngang napasailalim sa kapangyarihan ng mga Hapones. Para sa inyong kaalaman, ang isla ng Corregidor ay bahagi pa rin ng lalawigan ng Cavite. Dahil ang islang ito ay sakop pa rin ng pinakamatandang lungsod sa Cavite, at iyan ang Cavite City o ang Ciudad de Cavite. Paano mga bata? Hanggang dito na lang at sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang mga motibo ng mga Hapones sa pagsakop sa Pilipinas. Noong mga panahong yon, ang mga sundalong Pilipino, katuwang ang mga sundalong Amerikano, ay nagpamalas ng kagitingan sa pakikipaglaban upang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa mga Hapones. Pero dahil sa kagutuman, pagkauhaw, sa hirap, sa sakit at